dahil sa sakit na nakikita niya. I'm sorry, Rita. Bulong ni Melvin sa sarili. Nasaksihan nito kung paano magbago ang asawa. Kakaibang imahe ang nakikita niya sa asawa niya na dating maamo at mukhang inosente. Kahit nasa sitwasyon silang alanganin, ay hindi may pagkakaila sa mukha ni Mauricio na gusto niya rin ang nangyayari. Napapapikit na lang ang matanda at para itong aatakihin sa kiliting tinatamasa. Si Honey, ganyan kayo ng ama mo? Ang hilig niyo? Mga patutsada ni Rita. Ikaw, Sheena, try mo si Dad, dali. Muling pagbaling ni Rita kay Sheena. Agad namang tumanggi si Sheena na nooy tila nandidiri sa matanda. Ay, bakit Sheena? Gusto mo ba ng mga katulad ng asawa ko? Yung medyo may muscle? Patuloy na pangungot siya ni Rita. Sige na, Sheena. Huwag kang mahiya. Nakakahiya naman sa boss mo na gurang na rin. Tama na. Please, tama na. Sigaw ni Sheena na napamura na. Wow, ang tapang. Aping-api ka ba sa pakiramdam mo? Muling tugon ni Rita. Sige, okay lang. Baka naman ang sabihin niyo ay ang sama-sama ko na. Dugtong muli ni Rita. Ganito na lang. Agad umupo si Rita sa drawer at ibinukas ang mga binti. Agad niyang hinila ang matanda at idiniin sa kanya. Gamitin mo ko sa harapan ng anak mo, Dad. Dad, wag. Mahinang sambit at singit ni Melvin. Oh, what's wrong? Takang tanong ni Rita. Dahil sa pagtigil at pagdadalawang isip ng matanda. Rita, tama na to. Tugon ni Mauricio. Katahimikan ang bumalot sa silid na yun. Ikaw ho ba? Gusto mo itong itigil? Tanong ni Rita. Kalokohan, di ba? Nung tayo lang ang nandun sa bahay niyo, halos ayaw mo akong tigilan eh. Oras-oras, minuminuto, maghapon magdamag mo akong pinagsasawaan. Huwag ho kayong magpaka-plastic. Huwag kang magkunwari. Uhaw na uhaw ka na sa akin, di ba? Ilang sandali pa bago sumagot si Mauricio. Yes, Rita. At hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya sa bawat oras na ginagawa natin yun. Pero ngayon, hindi ko kaya na gawin to sa harap ng anak ko. Tugon ni Mauricio na nooy tumutulo na ang luha. What the? Bakit? Dahil baka masaktan siya? Itang ina, nasaktan din ako eh. Mangiyak-ngiyak na wika ni Rita. Nawalan ako ng anak, Dad. Nasira yung buhay ko. Nasira yung pagkatao ko. Nagalit ako sa Diyos. At kahit ako, hindi ko nakilala ang sarili ko. Lahat ng yun, kagagawa ng anak mo. Now tell me, bakit hindi mo ako hayaan na gawin to? Binigay ko yung sarili ko sa'yo. Kaya may utang na loob ka sa akin. Patuloy na sumbat ni Rita sa matanda. Oo, Rita. Ayokong masaktan ng anak ko. Ayokong maramdaman niya yung sakit na naramdaman ko nung nakikita kong lumiligaya ang ina niya sa iba. Masakit yun, Rita. Na makita yung asawa mo na nagpapagamit sa iba. Tugon naman ni Mauricio. Natigilan si Rita sa sinabi ni Mauricio at ikinagulat naman iyon ni Melvin.
What do you mean? Agad na naitanong ni Melvin. Pero walang sagot na ibinigay sa kanya si Mauricio. Napahalakhak si Rita. Wala ka nga palang alam, Melvin, no? Those days na nabaldado yung tatay mo, inaapektuhan pati yung kakayahan niyang ibigay yung pangangailangan ng mama mo. At dahil hindi na nga siya muling ginaganahan pa, kaya pumatol yung nanay mo sa iba. Happy family, right? Muling pangungutya ni Rita. Natahimik muli ang lahat at gulat na naman si Melvin sa nalaman. Totoo ho ba yun, Dad? Tanong niya ulit sa ama. Pero wala pa rin naging imik ang matanda, bagkus ay tanging tango ang ginawa nito sa kanya. Well, magkakapamilya nga kayo. Dugtong muli ni Rita. Nagulat na lang si Rita nang hawakan ni Mauricio ang baril at itutok iyon sa mismong ulo niya habang hawak ito ni Rita. Ako na lang ang parusahan mo, Rita. Patayin mo na lang ako bilang kabayaran ng lahat. Patawarin mo kami, Rita, sa mga kasalanan namin sa'yo. Mangiyak-ngiyak na wika ni Mauricio. No, Dad! Sigaw naman ni Melvin. Ako na lang, Rita. Ako ang may malaking kasalanan sa'yo. Ang wika ulit ni Melvin. Napagmasdan ni Rita ang mukha ng kanyang biyanan. At kitang-kita niya ang pagsusumamo nito. Akala niyo ho ba kaya ko kayong patayin? Sagot ni Rita kay Mauricio at dito ay bumuhos na ang kanyang damdamin. Dad, masayo ko pa nga naramdaman ang pagmamahal. Sa kabila ng mga galit ko, ikaw lang yung nagpapakalma sa akin. Sa tuwing nagsasalo tayo sa isang higaan, mas ramdam ko yung pagmamahal mo kesa sa pagnanasa mo sa akin. Yung love na nililimos ko sa pamilya ko at kay Melvin. Dad, ikaw lang yung nagbigay. Ikaw lang yung nagbigay ng limos sa puso ko. Isang pag-amin ang nilabas ni Rita, kasabay ng bugso ng kanyang damdamin. Na in love si Rita sa ama ng kanyang mister.